So, nangarap talaga ako sa murang edad na there will come a time na peaceful ako gumising. Na wala akong pangamba sa sarili ko. Hello and welcome back sa channel ko na ang Orphan na Nangarap. So itong videos na to, hindi to sa episode, hindi to continuation pa ng episode kasi I'd like to make my episodes weekly. So ayan, pero itong videos na to para magbigay talaga ng hope sa iyo. Kasi hindi kahirapan ang blockage mo to reach your goal, to reach your dreamest life sa buhay mo. Sa maalala ko, around 8 years old ako. 8 years old ako kasi nga nung panahon na yun, sobrang bugbog sarado na ako, araw-araw, sobrang hirap, sobrang sakit yung pinagdaanan ko. So, sa murang edad, nagfo-form yung dream life ko. So, isip ko noon, dadating ang panahon sa buhay ko, gusto ko na hindi ako mangangamba kung ano ang araw ko. Hindi ako mangangamba na ang katawan ko hindi pa magaling, mabubugbog na naman ako. Yung mga pasa ko hindi pa magaling, ayan na naman, sasapawan na naman yan ng ibang pasa. Yung mga ganon, yung hindi ako mangangamba basically sa buhay ko, sa katawan ko. Kasi hindi ko alam kung mamomolestya ba ako o yung talagang bugbog. So yun talagang hindi ko alam, kahit nalipat na ako sa Cebu noon, it's the same way sa mga pamangkin ko, hindi ko alam ang araw ko. Hindi ko alam kung good mood ba sila o ako na naman yung target, yung mga ganon. So nung mga panahon na yun na nangarap ako, tapos nag-elementary ako, I learned to make a big decision for myself at 11, at 13 years old. If you want to know what those are, nasa previous videos ko, i-insert ko lang yan dito. Pero anyway, so yung mga sa murang edad na yun, natututo akong, tumayo para sa sarili ko. So, tapos pagka-graduate ko ng high school, dun din ako nangarap na sana makapagtapos ako ng college. Kahit sang solo ko, tingnan, wala akong choice, pera, wala akong pamilya na tutulong sa akin para gumastos ng college. Pero nakapag-graduate ako ng industrial engineering kasi may pangarap ako. Kung mangarap ka, i-bless ka ni Lord. Kung mangarap ka, bibigyan ka ni God ng mga instrument niya na matupad yung mga pangarap mo. Kahit mahirap ka, hindi talaga yan blockage sa buhay mo. Kasi orphan ako 6 years old orphan. I am living the dream that I want to live. Ito yung future na gusto ko para sa sarili ko. Peaceful household, sobrang bait na asawa, mga anak ko sobrang babait, hindi wala akong sakit sa ulo sa pamilya ko. Sobrang blessed ko. At saka hindi yung number one din na wish ko kay Lord na hindi yung magiging asawa ko hindi someone na paghihirapin ako sa pera. At saka binigay talaga ni Lord sa akin. Yun. Yeah. So hindi ko nga alam, nakakatawa kasi promise ko sa sarili ko hindi ako mag-a-affirm kasi nga yun ang gusto ng tatay ko at 18 years old. Sabi niya mag-asawa na lang ako. So nag-promise ako hindi ako mag-a-affirm kasi ayokong i-satisfy yung tatay ko. Pero destiny is funny kasi when I met my husband, everything like falls down. It's like, oh my God. Kasi it feels right. Like, all the things happening between me at saka sa kanya noon. At parang pinupush together kami ba. So, anyway. Ayan. So, yung nakagraduate ako ng college. Tapos, binigay ni Lord lahat ng yung ina-ask ko sa kanya. So, mangarap ka lang. Kahit mahirap ka, basta mangarap ka. Kahit walang tutulong sa iyo, wala kang pamilya, wala lahat. Mawala na lahat pero pangarap mo, wag yun ang mawala.
Mangarap ka kahit imposible sa paligid mo na wala ka talagang choice, walang pera, walang support, wala lahat, may sakit ka pa. Like, wala. Basta mangarap ka lang, i-bless ka ni Lord. So, ayan lang bibigay ko sa'yo sa video na to. So, ayan. So, patuloy kayo mangarap and see you sa next episode. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa storyline ng orphan na to, please subscribe, share, and comment or reaction. At saka hit yung notification para pag mag-upload din ako ng mga videos na nagbibigay interest sa'yo, you'll know na nag-upload ako. So, ayan. So, thank you for watching and see you next time. Bye!